Wala. Sorry. Ako yung supported ko. Wait lang pa. Ako mula sa 14, I am debtor, both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. Sige po. So as much as in me is, I am ready to preach the gospel to people that are at Rome also. Sa Corinthians 16:17, For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. sa pagdaling tayo ng lalim, salamat sa inyong salita. Hanggang ngayon, malalim ng kapagalan, ang pangasundo ng Panginoon at pagpalain dito. Pagpalain dito. Ayan, hindi ko lingkod, salamat sa mga blessing na start ng Panginoon, pray sa always, kasi natin Panginoon, salamat sa akin namin sa mga panahon, kahapon, pagdaling ng iglesia, sa aking pagdaling natin, in Jesus' name we pray. Amen. Okay. So, bago umas ko yun, nakita ko yun. Okay, so, ganyan na sa lahat. Maraming salamat sa previous, Pastor Jerry po, no? So, actually, Pastor Jerry, nag-ask din po siya na ito pakilala po ako na kasi naging mga teacher ko po ito, no? Si Pastor Anwar, Pastor Jerry, Pastor Robert, mga teacher ko dati dito. Hindi ako nag-graduate Pastor dito kasi medyo na-pressure sa trabaho. So, ayaw ko sa mag-break ko kaso ang uwi namin, alas 2 ng umaga, sa pasok, alas 6. Ewan ko, nagkataon na gano'n. So, anyway, tapos na lang ako sa Diary Institute. At Pastor, dyan din pala mga teachers. So, mabilis na po na sa ilang pages to. Mabilis ang testimony. So, ako dating Catholic po. So, sa college namin, sa CCP, na-meet ko po si Mrs. Mga ibang dito, mga Christian groups. So, ako na siya lang. At nakatuwa ako kasi ako yung top curious eh. Iisip ako at mga parents ko din ang fanatic. Pero medyo, yung daddy ko po ay nag-aaral sa Ateneo, yung Maga. Medyo piloso po muna. Iniiyak ako po sa mga kanya kasi na medyo siya yung ako sa parents ko, close. Pero yun nga, ang hirap pala pag gano'n. Piloso po na ako siya kasi na nag-pray lang kami. Lagi ko nag-pray. Lagkasan ng mga sa buhay. Bandang huli, matagal na panahon bago siya nasave, pero ngayon siya yung sumusuport sa gawa. Bilis ako lang po, sa gawa ko, may share sa college, na follow-up. So, nakapit ako ng mga Pentecostal, full gospel churches, pero kasi Mrs. nag-lead sa akin, kasi dahil din. Blessing ko ng maraya kasi naalala ko po, hindi ko lang sunod ko, nakapunta kami dito. Medyo may higit pangalan, pero blessing yung mga Kasi pag nakikita mo po yung mga lingkod ng Diyos na ganyan, ang hirap po nung na ano ba ba, inututo ko lang sa libro. So nakita ko yung patotoo mismo nila. Lalo na yung Bible Institute ako dito, naka-fellowship yung mga pastor ng parang totoong tao, diba? Hindi yung malayo sila sa iyo. So blessing din ko, Pap, sa huwag kayong mahiyak sa mga pastor, tao din po kami. Hindi nyo halata. Okay. Ang totoong tao po yan. Blessing po. Blessing po. Anyway, hindi na po mga mabilis na katotoo. So ayun pala, bago tinawag ay wala na po akong dahilan para umalis ko sa akin. Masaya ko sa church dahil pinagpala na rin. Yung mga certain things lang po na yung nagpaalis sa akin doon. Sabihin, malakas yung tawag na lumalago na po ako sa salita ng Diyos, mamaya makakamdaman niya, I hope. So, hindi na naging sapat sa akin yung nandun lang ako. So, nag-solvili kami doon, pero may labanan talaga eh. Isa sa mga, I believe, labanan sa ministry, hindi lang po yung Sunday na mag-preach. May mga nanineglect, sa palay ko lang po yun ha. Mga bagay na neglect, so lumalago ka, parang hindi sapat.
spot. Kaya, ulit ako. So, napakabilis naman, no? Ano lang sa Panginoon. Pag sinend out ako pastor dito, okay. Kasi yun yung indicator ko, hindi ako lalabas na pipilitin ko. Yung nakakamangha naman, pati si Mrs. Lee, ang bilis naman ganyan. Ako, sige. Kasi wala akong kaplano-plano ko eh. Tatlo lang po yung anak namin yun. And then, nagsunod pa ako. At yung mga kausap ko sa pastor, yung brother Larry, nag-aasist sa akin yung langin, Pastor Alvin. So yun po, kaya masaya po ako nung magkakita-kita na dito. Patuloy ang bawat isa. Yun lang po yun. Okay. So, pray for us po sa Canova po. Discerning Word Baptist Church. I-plug ko na rin ang aming online presence. Okay. Very active kami dyan kasi po ang labanan kaya makalive po tayo eh. Kasi po minsan ay may nagkali sa akin pastor eh. Ganun ang labanan po ngayon. Kasi numalingan, slider, mga ganun. May mensahe ko, hindi daw may niwala sa repentance. Yung masakit pero labanan po yan. Ibang klase. But anyway, tuloy na po tayo. Okay, so ngayon po ay again salamat sa privilege. Titingnan ko po yung ating outline. Ang ganda ng ginawa ni Pastor Padua dito. Power, nourishing power, food. Galing. Salita ng Diyos yan, ha? And then, cleansing power, water. Productive power, seed. Then, purifying power, fire. Sakto po ito eh. And then, siyempre, light. Or lamp, enlightening. Salita ng Diyos, ang ganda eh. Then, reflecting power, mirror. Then, mamaya po, hammer. Ano yung paborito ko din, hammer? Mabigat yun eh. Parang binubupak, naalala natin pag nakaupo ka dyan, tapos sapag na basta, diba? Ito nagkakasalamat ka, hindi ko magagalit. Ako po, especially ako, hindi ako gipagod lang mabait na dito, nakakagalayo din. Hindi ako makapagpapag mabait ako. Pero I appreciate yung pastor na yung mahal ka ng pastor, pero babanatan ka. Kailangan. Kailangan yung mga break. And then, mamaya po yung sword. Pero, kaya may isa, dagdag ko pa dito. Salamat, medyo malaya po ako. Kaya, naalala ko po yung sikat na passage, binasa natin. Sabi ko, 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ. For it's the power of God unto salvation to everyone that believes. Ayun pala another thing po sa church namin, ang pwede mo kami. Medyo, kung meron kaming tagline sa church, apat yun eh. In James only, soul winning. Okay po. So nag-umpisa, isa lang po yun sa mga dahilan nila. Kasi gusto kong emphasize yun. Kasi talagang kahit mga pastor sinasabi nila, yung Great Commission daw, ano daw nangyari? Naging Great Omission. Naunang view eh, natawa na. Pero na-realize kung totoo pala yun as in. Nakakalungkot. At nag-umpisa na, sinasurvey ko po yung mga churches. Ang gagawin natin ngayon po yun, okay lang po sa inyo. Okay? May kaibigan ko pa ako. Mamaya, di ko lang, meron pa. Yung lang seryoso po ng business ng salita ng Diyos. Amen? Pero kwento ko po sa inyo isang patotoo para tayo mag-go forward dito. May isang churches po, may isang church na nagkaroon din po tayong privilege na sabi ng pastor is share ko sa obedience. That was, hindi ko sabihin yung sino church, pero that is February last year lang po. Meron po ba yung regular soul winning dito? So wala. At marami po ako natanong na gano'n churches. May soul winning pero parang ano lang, may nagkataon lang. Kapag anniversary, yung soul winning ginawang special occasion event or activity. Nakakalungkot po yun. Pero salamat din sa church na ito, nag-respond sila. Amen? So, sabi ko, hindi dapat ganyan. Sinalis ko sila, iba doon sigurado na asal sa akin, pero wala pa kailan. Sabi ko nga, wala kayo sa mainstream para magkaroon ng kaibigan. At ako din may mga ganong event na nasa lang akong umpisa, ang may pastor. Ibanda ko rin, binahal ko pa siya kasi
sinabi sa amin. So nag-respond po yung church nyo ngayon. Regular soul winning sila every week. So yun po yung challenge ko sana ngayon, no? Ang title po natin is, kung wala po kayo regular soul winning program, sana magkaroon po kayo. Title po natin ngayon is Saving Power of God. Ito yung malalaman sa Word of God. Well, ano yung power of God dito? Yung gospel. Pero sinabi rin kanina sa 1 Peter, ilang hapon po lang. 1 Peter 1:23. Ano po sabi doon? For therein, we are born again, not of corruptible seed, but incorruptible. Word of God din yun. So, yung nagligtas sa atin, siyempre yung sabi na tinulungan tayo, makaunawa, ang bandang muli nga binabasa dapat natin sa harapan ng mga tao. Minsan sila yung magbasa. Pag nag-soul winning po kami, sila yung nagbabasa. Magbasahin mo to. Kung kaya mo magbasa, kasi po nagliligtas eh. Ganun, naalala ko, ganun din po ako. Paano mo may tatanggihan? Nakasulat black and white. Di naman in-invent yung salita ng Diyos eh. Ang sabi doon, na nagliligtas, yung salita pa rin ng Diyos. Pero dito naman yung gospel of Christ. Yung tayo mag-focus mo. Pareho lang yun kasi sa panahon natin lalo, ang gospel lang ay nakasulat sa Bible. Okay, sinasabi. Tuloy na po tayo ang tawag dito. Subtitle po nito dalawa. No? Title po natin, The Saving Power of God. Subtitle is Boldness in Winning Souls. Amen? Amen. Kasi po sa totoo lang, kaya ang dahilan din pastor ng iba, hindi nag-soul winning o bihira. Kasi pag na-experience mo yung marriage, check ka ng ilang beses, parang takot ka rin. Ayaw mo na umulit. Lalo pag hindi ka sanay, no? Mahinahin ang loob natin. Ako po, mahihain ako dati. Maniniwala kayo. Yun ang totoo. Pero nakita ko napakahalagang gawain nito, ba't ako mahihiya? At pagkatapos mag-soul winning, medyo mag-convert po ako eh. Nagawa ko ng trabaho ko. Kaya boldness in winning souls. Medyo may yung panahon natin, i-plug ko na rin, no? Kailan lang, nagkaroon kami ng collaboration na dahil Pastor Friday and Pastor June. At sabi ko, Pastor June kasi nakalisip. So meron po kami soul winning seminar na tinatawag. Kasi nga po, hindi, ang hirap minsan ituro ito ng isang oras, 2 oras. Kaya po, para magkakaroon boldness, dapat may alam tayo. Kung alam mo, kahit mo pinag-usapan kami kasi Brother Nardo, no? Galing pala ng anak ko, hindi ko rin. Idol rin. Pag alam mo yung ginagawa mo, malakas loob mo eh. Alam mo yun. Eh, soul winning, ang problema dyan, iba-ibang klase ng tao. Yan o. Pag isanay ka na, profile mo na yan. Makakategorize mo na yan. Sa amin, 2 na lang yan. Hard case, and then isa. Hindi mahirap. So, yan. Kaya po yan yung mga sa amin, mga member, mahihiyain po karamihan dyan, pero soul winning yan. Ayun, so tuloy na po tayo. Ayun, gusto ko i-plug yung aming YouTube channel. Andun po lahat ni-record namin. Kasi nga po, natuto rin po ako doon. Dito ang pwedeng mahuli sa technology. Totoo lang. Kasi yung punto, grabe yun. Yung Katoliko ngayon, tignan mo yung kanilang Facebook, ang dami pa nagbibigay ng points. Amen, amen. Kahit po kasi lumalingan. So, laban na po ngayon. Tuloy ko na po, kaya I'm not ashamed. So, move na po tayo dito. So, ang sanlibutan, obsessed sa power, palakasan po kayo, nagbububahan doon, papakita kami malakas. Political power, military power, intellectual power, iba naman. Matalino nga kumari. Ano ba saysay nun? Pero, kahit ano bang kapangyarihan ng isang tao, kasi sa edad ko po ngayon, marami rin po kilala na, kung parang ko yung mga buhay din, no? Sa ano nakabadge, itong kabadge ko nasa Europe na, mayaman na, post ko sa Facebook, mga BMW na. Ayos na. Pero yung particular na kaibigan ko yung dati ng first ko yung high school. Kaso sira ko yung pamilya niya. Kaya hindi po kami dito, especially ito. Ako, pag napala ko, nakikita ko yung Pastor Jerry lang. Ito yung mga pinagpala talaga. At kayo din, hindi tayo nagayabang, pero mag-observe po kayo ang magandang klase ng buhay. Ayan po yun. Kaya iba, obsessed sa power. Pero ang power na may saysay talaga sa ating buhay, supposedly, ay ang power of the gospel nga. Ito yung kasi, iba ano bang ginagamit nila yung power nila? Mang-intimidate, diba? Iba naman parang kapera. Okay? Ginagamit nila yun.
Nalala ko yung pandemic eh. Ganun yung kwento doon eh. Ginakita crisis ngayon sa oil, parang gano'n siya. Yun naman may reserve pa tayo, tinaas na yung singil. E tapos pag bumaba ulit siya, kumita na sila ng play. So yung kapangyarihan ginagamit nila pang sarili lang, pero yung power na meron tayo ngayon is para iligtas yung kaluluwa. Simple pa yun. Kung alam niyo ba yung basics ng gospel, maano kayo? Mamangha ka. Kasi nga lalo pag naintindihan mo yung sarili mo, gano'n ka ba na ng Diyos? Ayaw na ng kasalanan. Paano ka maliligtas yun? Yung tao ay mahak na kasalanan. Pero posible. So kaya number 1, the greatest display of God's power is not in creation miracle. Pero ginawa ng makapangyarihan ng salita ng Diyos kasi sinabi lang niya, di ba? Let there be light. Galing. Ano nangyari yun? Tumatawa ka sa mga explanation ng mga atheists, sabi nila, nanggaling tayo sa unggoy, nanggaling lahat sa stardust. Ano mga kalokohan ba? Pero naniwala sila doon. Hindi mo naniniwala. Kasi ayaw iniwasan nila katotohanan ng Diyos, mayroong Diyos, yung ginawa nila lahat yan. Salita lang yan. Makapangyarihan ang salita ng Diyos. Kaya number 1, gospel reveals the powers of God. So napakalakas ng binasa ko sa Jeremiah 32:17, ang sabi po dyan. Jeremiah 32:17, Lord God, behold, thou hast made the heaven and the earth by thy great power. Nakapangyarihan ng salita ng Diyos at ang Diyos. Pero, mas maganda po yung niligtas na tayo. Kasi nga po, ano naman kung ginawa niyo yung sun, di ba napakalakas nito, napakalakas. Pero, mahusulog din yun. Mawala rin yan. Pero, ang power that matters is ang kapangyarihan magligtas. Sabi po sa 2 Corinthians 4:6, for God commanded the light to shine out of darkness at shine in thine hearts. Yung first part lang po doon, sinasabi ng Diyos ang nagpaningning. Bagay-bagay. No? Pero, under that, greater than physical miracles nga po yung spiritual, which is ang kaligtasan ng kaluluwa. Pero bago yun, nagpagaling din siya ng may sakit. Ang hirap din po yun, di basta-basta yan, parang may na-miss ko yung testimony kahapon. Kwento lang sa akin maganda yung may cancer ng mga tao. So may sakit. Pero gusto, imposible na pero pag dinalaman sa Diyos, tinupad niya mga mamangakar. Pero mag-ingat din tayo yung mga failure na sa mga basta-basta na take healing. So Panginoon, totoong hindi niya yung mga pinagaling niya po, napaka-makapangyarihan niya. And then, kapangyarihan siya magpatawad din ng kasalanan. Okay? So, do not underestimate the gospel. No? Napakasimple niya. Parang simple, lalo nung may narinig ako nagpasip ng gospel na bilis lang. Ang isa na kasi palibasa, alam natin, familiar. Pero pag isolving kami, lahat sasabi sa mga member, huwag na gawin ano yan. Simple lang na parang nanto ka na. Tinatamad. Kasi bawat kaluluwa effort yung spiritual battle, spiritual task yan. Kailangan ganahan tayo. Ay kanila na importante yung oras na yun para sa kanila at para sa inyong maligtas. So, huwag galing underestimate yun. Kung medyo tinatamad ka na, may problem sa'yo. Hindi mo naintindihan, napaka-importante na. Parang ikaw, sanay ka na o dito na nasawa ka na sa gospel. Salamat, di ba? Huwag ka magsawa pa rin kasi yung tao na kausap mo. Malamang sa panahon natin ngayon, hindi. Ang unang nauna sa kanila, mga kasi tumalingan at let's have the effort na sila ko yung maligtas. No? At tulong mo maligtas. Ang Panginoon nagliligtas, ha? Nagkagaling may ligaw yan. Anyways, point number 2, point number 1 po is the gospel reveals the power of God. Yung pangalawa, ito na, the gospel demonstrates the power of God in salvation. As in, kaya nabanggit ko na kanina ano na ako sa sarili ko Lalo po nung iniiyak ko mga pamilya ko, siyempre siya mo, aasaran ka pa. So sinasabi, kaya ka naman dyan kasi bababawan ba yung mga dahilan. Pero, salamat po, ito po yung isa mga nagsisimula akong salvation, kaya hindi madali eh. Ito, hindi ko makakilala to, tapos maliligtas, tatanggap ba yan? Hindi ko makakilala eh. Pero ang tao pala, sabi nga sa Ecclesiastes, diba, walang bago.
There's nothing new under the sun. Ang tao yan. May mga pagkakaiba tayo. May mga basic characteristic ng tao. Pareho lang. Diba? Makasalanan. Alam natin kasalanan. Kailangan natin kaligtasan. Kahit mga bata ko, naintindihan nila kasalanan. Yung bawal, yung mali, yung tama. So ito ka lang. Huwag kang mag-geek out sa, sa AI or something. Nag-geek kami kasama dito. Okay, so the gospel demonstrates the power of God's salvation. Sabi niyo, power of God's salvation, Romans 1:16. Salvation is not self-improvement. So medyo meron tayo dito kasi iba po. Mag-ingat po kayo ha. Alam ko tayo mga Baptist Faith napakabay natin sa ibang grupo eh. Totoo lang. Hindi natin tinatouch minsan. Napansin ko yung mga CCF. And dahil po namin kilala CCF. Sa office, yung Bible study kami dati doon. Tinibig ko na kasi pero may tayo doon, yung mga blessing din. Pero basta 3 years na lang siya doon, hindi maligtas. Pero napaka-convenient kasi nila eh. Yung mga artista kumatin doon. Ang napansin ko lang, pinapababaw nila yung salita ng Diyos. Sa halip na sabihin na para tanggapin mo Panginoon, para maligtas ka, sabihin na parang improve yung buhay mo. Parang, ha? Hindi tayo ganun. Hindi lang self-improvement to, kaligtasan to ng kaluluwa. Tayo mahiya sa mga term na yun, mga biblical terms. Mahiya nun, yan talaga yun. Hindi na kaya salita ng Diyos. And then under that, power to save the sins penalty. Alam natin ang kabayaran ng kasalanan ay impyerno po, no? Hindi lang separation from God, ha? Anado yan, pumapasok sa ating mga baptist yan. Pero, sabi sa Revelation, yung the beast is susunugin in the presence of the holy angels and of the Lamb. So, andun din. Hindi separation. Ang kamatayan, sa Romans 6:23, ay impyerno. Sabi ko sa Revelation 20:14, sabi ko doon, and death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Kasi nga naman sa langit, eternal life, hindi eternal death. Ay po. So, yun ang penalty ng sin. Kabayan ng kasalanan kamatayan sa impyerno, ang lalano na, ilan tayo nagkasala. Ano yan? Salamat. Ito nga yung power. Dito papasok yung power eh. So, lahat tayo before impyerno, ayun ang Diyos sa kasalanan. Galing siya sa kasalanan. Kaso, meron palang solusyon. Kaya sabi naman po sa scripture iba dyan, under this, power to break sin's bondage. So, nakakita na po ba kayo ng pag nilakan kayo, hindi ka makakawala? So, malaki ang lock dito sa bahay. Nakakita ko yung pastor dito, naalala ng kwento niya yun. Sobrang struggle kasi lisig dati. Yung lock nila parang ano lang, isang pag-jack lang to. Nakakapasok yung tao. Pero pag nilakan ka, nakikita naman sa YouTube yung mga lalaki ng padlock eh. Pero meron pa rin pang ano eh, pang tanggal ko ano. Gusto may gano'n na makalakas, bolt. Bukan yan. Hindi pa rin kaya na, may CP-link or something. So, mas malaki yung lock o yung pagkakandado, nakapasok mo ko lang ang bilangguan, di sa loob ba? Dun sa, grabe yung mga rehas eh. Ano makakawala doon? Si Peter, pinawalan ng angels eh. Ang gusto ng Diyos, kaya. Power to break sin's bondage. Sabi po dyan sa 8:36 ng John, if the Son, pag yung anak na nagpalaya sa'yo, sigurado ba? Shall make you free. Ye shall be free indeed. Then, the power to give life. Na-touch po ito kahapon, o ng isang araw, no? 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creature. So, posible. And then, Ephesians 2:1, and you have he quickened who were dead in trespasses and sins. So, patay na, pag ito bago, binuhay ka pa. So, hindi posible sa Panginoon. Ngayon, number 3, the gospel requires faith. So, medyo importante lang po ito kasi again, dahil mga baptismo, huwag tayo matama rin sa doktrina. Amen? Kahit mga basta mayroon mga gawin, at pag-usapan niya ba? Natin pag-usapan. Importante bagay may kinalaman sa kaligtasan. Paano yung preach? Paano kung medyo matapang i-preach siya kung medyo
tinaniman ka na ng doubt. Diba? Ano ba talaga? Ang Diyos ba namili na? O ayaw mo imili? Ganon. So, kaya nilalabanan din po yung false doctrine. So, bahagi sa ating anti-Calvinist, malinaw dapat yan. So, sabi dito, yes, may kapangyarihan ng Diyos, pero, what is that verse? To everyone that believe. Hindi yun automatic. Kailangan pa rin manampalataya, kaya madalas example natin yung regalo. Sabi ng tanong mo, ano, meron ka bang bahagi sa kaligtasan? Meron ba? Meron mo? Wala. Depende sa context kasi yun eh. So yes, hindi tayo nagbayad, hindi natin kaya bayaran eh. Pero kung regalo yan, okay, bayad na, ano kailangan gawin? Hindi, ang Diyos na ang kikilo sa'yo, makatanggapin mo. Kung bahala na Calvinist eh. Gusto ko, hindi, ayaw mong tanggapin, pero tinanggap ko. Hindi, ikaw mag-decide. Kaya may bahagi ka pa rin, pero hindi yung sarili mong katuwiran. Yung distinction doon, kailangan mo ito. So, hindi mo katuwiran, pero tinanin siya yung gospel, makonfig ka, tinanggap mo. Doon ka maliligtas. Ayun, sa John 3:16 of course, sabi dyan, whosoever believeth on Him should not perish. Ngayon, pag inayawan mo, ayaw. No? So, kaya, hindi tayo naniniwala na pinili na daw tayo ng Diyos sa simula pa lang. Yes, again, ang context, hindi para iligtas ha. Kung tinignan mo lahat ng predestination sa Ephesians and sa Romans, iba yun, hindi sa kaligtasan ng kaluluwa. Predetermined tayo to the good works. Yun ang sinasabi doon. Hindi, pinanganak ng bata pa lang to, sigurado na sa impyerno. Nako, patay. Hindi ganun. So, kailangan tanggapin para maligtas. Pag nireject mo at inabutan ka ng kamatayan, impyerno ka. Malinaw po yan, sinabi sa Hebrews 4:2, the word preached did not profit them, not being mixed with faith, especially sa mga Hudyo. No? So, wala tayo magpagkakataon, except yung reprobate naman. Yung mga exception po kasi. Pero karamihan, may pagkakataong maligtas, pag nanampalataya. Pag nireject, ano gagawin? Wala. Walang yung ano, si Jesus ka, Mark 6:5 and 6, hindi naman kaligtasan to. Pero still, nireject nila si Jesus, anong ginawa nila doon? Sa halip na gumawa siya ng mighty works, wala. Anong gagawin ko? Ayun o, di ba? Ngayon po ang katotohanan dyan. So, move na tayo. Mamaya ko po yan ng iba. Number 4, the gospel shows God's power is for everyone. Ayan na naman, Calvinist question. Ang Panginoon ba ay namatay para sa lahat o para sa mga ligtas lang? Ano sabi sa Bible? Everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Ay, walang Pilipino. Context na yun. Nung panahon na yun talaga yung nasa utak nila. Hindi ka Hudyo, Greek ka, Gentile, wala silang pakialam doon. Kaya yung binigay ang statement niya, later sa Greek, later tabaguin sa Gentiles. Ibig sabihin lang basically, kahit sino ka pa. Maaari kang maligtas, manampalataya ka lang. God's saving power is not limited. So sabi sa Acts 10:34-35, yan yung masabi, pero ang context po dyan is God is no respecter of persons. Napaka-importante principle po yan. Old Testament pa lang, sinasabi niya yan. Paano masabing respecter of person isang tao? Mayaman siya, mapabulang ko to, mabait ako sa kanya, kasi ganyan siya. Ito, matandang pastor na to, mayaman to. Pansinin nyo kahit minsan tayo mga Kristiyano na, nayayari tayo sa ganitong kasalanan eh. Pero dinibigdig tayo sa ating salita ng Diyos. Ang Diyos ay hindi respecter of persons, of course siya ay righteous, so dapat ganoon din tayo. Siya yung pattern natin, tayong mabait to, maganda to, kapatid ko ni ganyan, anak ko ni ganyan. Hindi ito mapunta sa maayos na yan. Kaya share ko lang po sa inyo sa amin, ang rule namin, ganito, tatlo po yung anak ko lalaki. Yung sinabi ko ito yung rule sa lahat dapat ha. Pero natutunan ko lang po, napakaganda ng rule dito sa church. Again, nasa center ko yan. Pero ang rule namin kasi, ang church po hindi family business. Kaya from the start, sinabi ko na kahit anak ko tatlong lalaki. Bawal silang, hindi sila pwedeng sumunod ng pastor dito. Gusto talaga nila mag-pastor, umattend sila sa iba, hindi sila magpa-train. Kung gusto nila, ayaw nila. Pero hindi ko na anak,
Hindi pinapasa yun ng, ano yung manalo. Nakakatawa yung manalo eh. Huling sugo na raw eh, namatay. Yung anak, sinugo. Sino nagsugo? Anyway, the gospel, so sa lahat po yan, everyone that believe it, to the Jew first and also to the Greek. And then, hindi limitado, okay, kahit anong, kasi nga, as respected person, sabi sa Revelation 5:9, out of every kindred and tongue and people and nation. Gano'n ng Diyos, wala siya paano kung maitim ka, kaya lang naman maganda ang mga puti, kasi sila yung naman sa TV. Alam niyo yan, hindi ako kaya kasi ito ako. Pero kaya matangos, maganda kasi matangos. Na-profile na tayo dun. Na-brainwash na tayo. Lagi nakikita natin. Matangos, maputi, straight ako. Ito maganda kasi nakikita mo sa commercial. Pero maraming maitim na mga pogi. Amen? All done with answer. Anyway, pakasundo na siya. Move on tayo. Power for the worst sinners. Again, may exemption dyan. So, kailangan mo natin distinction. May mga tao po hindi na pwede maligtas. Naintindihan niyo po ba yun? Exemption, konti lang naman yan. Pero kailangan banggit sa panahon natin yung binabanggit ko lang sa, kasi nga, yung iba sabihin nila, I'm a gay and I'm Christian. Ako, kabaliktaran ng katotohanan. Sa Bible, pinapatay mo yan. Sabi, mamaya, dito lang, late. Basta, di ba? Sabi ko, si King Asa, pinatay niya yung mga bakla. Sabi ng, and Asa did that which was right into the sight of God. Hindi pinipreach ngayon yan. Yun ang totoo. Pag tinuloy yung patungo ng maswan, andun na. Reprobate. God gave him over. God gave him. So, ano yun? Exemption. Hindi mo kailangan lagi tackle yung sa panahon natin ito, parang kailangan tackle. Pero, so, exempt mo na yung mga exemptions, ang Diyos na makapangyarihan. Kahit napakamakasalanan mo pa. Kaya po, kaya yung nagkwento ka po ako, drug addict na. Sabi ni Duterte, pinapatay na yun eh. Okay, nagkamali ng reprobate yung natasan niya. But anyway, so Panginoon ay niligtas nga niya ang mga makasalanan. Sabi sa Isaiah 1:18, very famous verse, yung para tayo sa madumi, at especially po yung scarlet niya, parang dugo yan. Yung panahon nila, especially, napakahirap ng alisin. Di ba? Pag ito, puting-puti, nalagyan ng dugo, napakahirap ng alisin nila. Tapon mo na rin yan. No? Pero hindi, kahit pa napakapula niyan, pwede yung paputiin. Pag ito, Isaiah 1:18. So, yun, ikaw din naman, huwag mo sasabihin na ako, wala na akong pag-asa. Kung anak ka ng Diyos, especially, pag anak ka ng Diyos, lahat ng pag-asa nasa iyo. Yan realistic din, ha? Pero kaligtasan na, ligtas na ako ng Diyos. Move on tayo, mamaya kung hindi tayo makasama na sa puto na hindi sasabihin. 5, the gospel removes the shame because it displays God's power. Isa pa yan. Yung iba po, pag napahiya, ano ba, sabi sa North Korea, sa Korea lang. Yung mga bata daw doon, pag hindi pumasa ng parang NSAP nila, napapakamatay na. Kasi sobra yung ano nila, success, ganyan. Wala na, hindi ako pumasa, bagsak na ako, pakamatay na ako. Ano ba yun? Walang pag-asa buhay. Iba naman ha, pasok tayo sa love life kasi puro mga young people na kami. Yung iba, hindi sinagot, busted, pakamatay na. Iniwanan, masakit yun, no? Pero hindi naman pakamatay, hindi naman gano'n. Meron pa rin. Amen. At inaalis po yung shame na yan. Kasi for I am not ashamed, si Paul po eh. Kung meron tayong pupulaan kay Paul, napakarami kay Paul. Amen. Mamamatay tao siya eh. Diyos, wala nang pag-asa, tigasan mo ng mga ito, lilipid ka pa sa Diyos. Hindi siya nahiya eh. Hindi sabihin mo, mamamatay ang tao ngayon, dati. O ngayon, ano na ako? Yan dapat attitude natin sa San Minimo, ganyan. May mga babalata ka ganyan eh. Eh ikaw, nag-share ka ng ganyan. Kaya iba natatakot din eh. Ano, nag-share ka? Ano ko ba? Palagay mo, sigla ka ba? Ako si ako. Ano na? Dati kang ganyan. Dati yun. Kahit ngayon, still. Ano ba relevant na ginagawa ko sa iyo ngayon? Hindi ko sinabing ako napakabanal kaya dapat maging banal ka rin. Hindi naman ako yung gas, hindi naman tagapagligtas eh.
Kailangan maging malinaw sa iyo, hindi mo dala-dala yung sarili mo lang. Ang Panginoon at ang katotohanan ng salita sa dala-dala mo. So matapang ka, pwede ka maging matapang katulad ni Paul. So, walang hiya dapat. Okay, yung tamang kontekst. The world may mock it. Nga, asarin ka niyan. Sabihin sa 1 Corinthians 1:3, we preach Christ crucified unto the Greeks, foolishness, kalokohan. But believers, ano, para sa atin yung kapangyarihan ng Diyos, or sabi yung gospel is the power of God. Sinabi rin po, inulit pa sa 1 Corinthians 1:24, Christ the power of God. 2 Timothy 1:12, for I knew whom I have believed. Yung kantang maganda, di ba? Yung sabi niya, kilala ko itong aking pinaniwalaan, hindi na ito basta-basta parang Santa Claus na, basta naniniwala ako. Ang dali mong i-debunk. Si Jesus, kaya mo siyang purihin at sundin, hindi ka mahihiya. Kasi napakalalim at napakabuti niya, napakalakas. Lahat na ng mabuti nasa kanya eh. Magkukulang nga sa salita eh. Ako bilang Christian, nagkukulang ako sa vocabulary kasi gusto ko kumain ng thesaurus eh. Kulang ang salita, parang puli ng Panginoon. So si Jesus mismo, he endured the shame. So yes, minsan nakakahiya, pero we have to endure. Amen? May mga siyarap pa na self-righteous. Sari-sari yan. Iba naman ang medyo slow. Diba? Iba naman, nataniman ng kasinungalingan. Pero may style po lahat dyan, may paraan yan. Bigyan ko lang mabilis, kunwari po yung para yung guard nila, ano nila, maraming style po dyan eh. Para hindi maging self-righteous, unahin mo muna na makasalanan tayo lahat, walang perfecto. Kung medyo tapat na honest yan, baba na agad ng defenses niya. So, bihira lang ng mga self-righteous. So, maraming bagay pa. Kaya sa gospel presentation po, inaalala namin lahat yun. I-point out mo agad, lahat ng tao, anak ng Diyos. Lahat ng tao, anak ng Diyos. Sa karamihan sa kanila sabihin, oo, kasi nang pinaulit-ulit sa kanila eh, anak ng Diyos, lahat ng tao, si Judas. Ay, hindi pala. So, yes, nakakahiya, pero ang Panginoon, pinagdaanan niya na yun. Medyo konting alam mo katotohanan mo, ito mahiya. Don't be ashamed to speak the gospel, to live for Christ, to stand for the truth. At this point, nabanggit ko kanina, bilang mga pastor, di lang tayo vision sa salita ni Sisa yun. Pero kailangan tayo tumayo sa katotohanan. Kahit mawawalan ka ng kaibigan. Mapalitan naman ng Diyos yan eh. Ngayon, ako dati mo, barkada rin ako nung nasave ako, sinira ko sila, tinawalan ako kasi kasama ko sila sa inom ng dati. Hindi siya sinasabi pa. Eh, ikaw nga nagturo sa akin minom eh. Eh, ngayon, tinuturo ako na ibang bagay eh. Yung, anyway. So, sabi niya dyan sa Romans 10:11, whosoever believeth on Him shall not be ashamed. Now, itong ashamed sa King James, medyo hindi ito yung nahihiya lang na ano. Sabi niya, mapapahiya, disappointed or let down. So, pag naniwala ka sa Kanya, kaya nga nagtiwala sa Kanya, may mga bagay hindi ka parang alam mangyayari ng future. Oh, may kaligtasan pa. Ano pa rin, meron. Naalala ko rin yung Pascal's wager. Ang sabi ni Pascal, palibhasa, ano siya eh, mathematician. Eh, naligtas. Isip niya, ano? Pag naniwala ako sa Diyos, tapos walang Diyos, ano nawala sa akin? Medyo hindi ako nag-enjoy lang ako sa Diyos. Okay lang. Eh, parang may Diyos pala, may judgment pala, kasi hindi ka naniwala. Ang laki yung nawala sa'yo. Kaya mabihiling ka ngayon. Okay? Mabilis na ng Pascal's wager. So anyway, ang kapangyarihan ng Diyos ay mas makapangyarihan sa lahat. At kapangyarihan magpatawad, magbigay ng buhay ng hanggan, tapos na pala ako. Ito yung kapangyarihan ito hindi lang sa tao. Nakamit akong tao na sobrang makapangyarihan basta hindi na nakamansin. Wag talagang dati mong last week, mayaman na ngayon. Titignan ko lang parang ano dyan. Yung mga ganun, kahit sa mga pastor din. Pero, hindi tayo dapat gano'n. Kasi bandang uli, pantay-pantay din po kayo sa libingan. No? Pero hindi tayo patay po sa langit. Doon kasi malimit po yan. Hindi patay po sa langit. Ang masipag, matapat, mas maraming rewards. Kaya po kami minsan, nagtatamad na rin. Pag-waiting na naman. Ibig sabihin, kung may tinatamad dyan, parang naghahatakan kayo sa matulog.
Tapabaho ka Monday to Friday, tapos soul winning ka pa Sabado, tapos Linggo, church pa, whole day. Buti na lang may holiday, kaya meron kami pag-holiday, sabi na. Parang pahinga. Yes, next week, next week ko na. Meron din. Tsaka sa gabi, nakapulog ka naman, di ba? Parang pahinga. Yun na, tapos na tayo. Ano yung power? Ang ganda ng mga power of the Word of God. No? Seed, acknowledgement, fire, reflection, ang ganda. Pero huwag natin kalimutan. Kaya po, nabanggit ko ba kanina? Yung another subtitle nito is The End Game of Any Church. Hindi pwedeng wala. Ito yung pinaka-pinaka na. So, balik po tayo sa challenge kanina. Okay? Lahat tayo pagkakataong mag-soul winning. Huwag mong hahayaan. May soul winning ba sa inyo? Oo, nakapag-soul winning kami last year. Hindi makakalimutan. Hindi. Importante yung kaligtasan sa soul winning. Hindi nga sa importante yung kung hindi makita sa action natin, di ba? Madalas sinagkalis tayo sa church. Huwag ka malilate sa church kasi parang hindi importante doon sa'yo. Totoo yun. Kaya ba tayo nag-church? Parang matuto. Ano, gumawa ng mabuti. Wala na rewards. Tama po yun. Tapos, paano iba? At ang ibang style ng church, okay din naman namin. Nandito namin yung fault ng amin. Yung pag ginagawa invite sa church, yung makita yung Pastor Jerry ka isang araw lang. Hindi lahat na tao pupunta sa church. Maraming dahilan yan. Sila puntahan mo doon. Wala silang kahit tumanggi pa sila, problema na nila yun. At least sabi ko, wala na akong utang sa inyo. Kaya pag umpisa pa lang kami, stay mo na agad yung purpose. Pagka dito, pagka na to, siya yung salita na Diyos para maligtas ka. Pag umayaw pa yun, nasa kanya na yun. Pero marami po dyan, depende sa dami. Ngayon, tayo po ay may confident at si Paul matapang. Kasi ito, katotohanan ng dala natin, at napaka-importante niyan, yan is kapangyarihan. Nakapangyarihan ng salita. So, gamitin mo kasi aralin mo din, do your assignment. Kaya tayo tamad sa totoo lang. Or either tamad, or takot, or combination ng gano'n. Kasi hindi mo alam salita ng Diyos eh. Pag alam mo ito, parang baliktad eh. So, kahit tinatamad ka, gigising ako, naalala ko. Puntahan pala yung paligtasan, meron lang tayo ilang taon. Parang bilis lang ang panahon. Dati, yun nga, umatid kami dito, kami sa likod pa, tayo mga tayo. Basta tayo, basta sa tayo punta, sa pamaya, ano meron din. Ganyan pa kami. Ilang taon na dito na tayo ngayon. Ang bilis ng panahon, so huwag natin sayangan. May lalo na yung people. Ganun matuto kayo mag-soul winning agad. Hindi mga takot. Andiyan naman yung instruction. So again, nirecord namin yung first, second, and third ano namin. Andun na lahat ng instruction. Obviously wala pa rin kompleto, kaya nga dapat application. Sumama ka sa marunong. Hindi pwede kayo matuto kasi pag nag-soul winning kami, 1, 2, sa isang araw, 4 na linggo, for example, kasama ka lang ng marunong. Makikita mo na, paulit-ulit lang naman yan eh. Yung mga bagay na skill na kailangan alamin. Yung pag-profile, access, and then pakikito mo sa tao. Then syempre, kapsirin mo yung ano lang, required basics, matututo ka. Amen? That is the power of God. Yung mga the rest of ano natin, yan, karamihan nakasalitin sa mga mananampalataya. Tama rin. Yan, para mag-reflect ka, enlightening, nourishment sa mananampalataya. Pero again, ano yung endgame? Para maligtas din yung iba. Nagpapalakas ka para maligtas yung iba. Nagpapalinis ka para maligtas yung iba. Para walang maipula sa'yo. Productive. Yan pala, ano, may tanong sa akin si Erok eh. Bigla-bigla, DCR lang kami. Kaso ano ba yung sa John 15, ano ba yung ano ba yung bunga ng ano ba yun? Sabi mo? So, si Erok. Ano ba yung bunga doon? Kasi yung iba po ganun, minimize na yung soul winning. Sabihin nila, ang fruit of the Christian daw is Holy Spirit. Yung fruit, ang binanggit yung fruit of the Spirit. Iba yun eh. Ang pinag-usapan, fruit of the Christian. Hindi na nag-aapon eh. Kung Kristiyano ka, mangga ka, anong bunga mo? Mangga din. Eh kung Kristiyano ka, anong bunga mo? Ano yung fruit of the Spirit? Fruit of the Spirit yun sa'yo.
Pero ikaw, dapat mong bunga is another Christian. Ano po yan sa context, no? Sino po? Sa nalalabing kong tuloy mo wala rin pala, nagpas na pala. Wala rin po sa privilege. Ngayon kaya po tayo mag-soul winning. Napakagandang bagay po niyan. Isama niyo na sa schedule nyo. Nakakapag-ganapan din naman kayo. Kami nga, minsan hinahalo na ng pastor eh. Pag soul winning, pabaho, pagkatapos gala. At ang balance din nakakapagod. So nakakapagod mo soul winning sa totoo lang pag naharap ka pa sa hard case nga. Piloso mo, mga gano'n. Anong pangalan ng church nyo? Anong kinalaman nito? Ay, patay na. Pero, makapitulan po natin yan. Okay, so again, salamat po sa privilege. Ang panalangin po sa bawat isa. Patuloy po tayo. Yung mga matutunan pa natin later, i-apply natin sa endgame. Okay? Kaligtasan ng kaluluwa, kung soul winner ka, may tulong na available. Wala tayong excuse. Okay? So, salamat po. God bless. Thank you, Pastor Ace.